Good morning po. Good morning. Good morning po. Parang inaantok tayo dahil sa maulan ng panahon. Nato ba tayo? Hindi naman. Nilalamig. But we praise the Lord because andito tayo ngayon kahit na malamig ang panahon, kahit na change ang ating weather during this season, but we praise the Lord because God is the same. God is always the same. Hindi siya nagbabago, and indeed, He is worthy of our praises and adoration. Ito lang naman ang purpose natin today ay ang sambahin siya. Wala nang iba. Dito tayo ngayon para kahit na anumang state ng buhay natin, anumang weather, anumang season ng buhay natin ngayon, malungkot, masaya, may mga bagay na pinagdadaanan. But we are always, the Lord is always faithful. And siya lamang, wala siyang kagulan. And for our call to worship, our call to worship for today was taken from Psalm 68:4. Sing to God, sing praises to His name, extol Him who rides on the clouds, by His name, Yah, and rejoice before Him. yes, Lord, thank you, O God, for today. Thank you, Lord, that you are our God, Lord, and Lord, indeed, you are worthy of our praises, O God, and today we sing praises to your name. Let us sing every praise to our God. Every praise to our God, every word of worship with one accord. Every praise, every
you are our all in all, oh God. Lord, when we are weak, oh Lord, when we need strength, oh God, you are our all in all, oh God. And Lord, we thank you, oh God, for Jesus. Because without Jesus, Lord, without your only Son, we are not here today. And today, Lord, we declare that you are our God, our worthy God, who's worthy of our worship. Let us continue to worship you, Lord. Let us sing this song. You are my all in You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up, I'll be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sins, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God,
Whatever it is, Lord, na pinagdaanan mo, Lord, may your peace, O Lord,
everyone, that we know that you are in control of everything. Yes, Lord. yes, Father. And Lord, we also pray, Lord, sa aming home country, O God, today. We pray, Lord, that nasa sitwasyon kami, Lord, na very emotional, O God, and Lord, some, Lord, are divided, Lord, with our mga beliefs, Panginoon. But we pray, Lord, as Christians, Panginoon, that we will rise above everything. Amen. That we Yes, will be the Lord. salt, O Lord, and the light, Yes, O God. Lord, in this time, Lord, na nasa darkness. And we pray, Lord God, that whatever it is, Lord, we pray for healing, Lord, sa country namin. Yes, Lord. And also, Lord, we thank you for this country, Lord, Taiwan, oh God. We thank you for this place, Lord, that we are able, Lord, to enjoy the peace. We are able, Lord, to Amen. enjoy the Yes, peace, Lord. Lord. We just thank you, Panginoon. We pray, Lord, God, To do something. well, nandito kami sa Panginoon, we will be able, oh God, to reflect your light, Lord, to the people around us, oh God. Amen. Hindi sa mga employers namin, or to our friends, Yes, Lord, Lord. sa pagkakal na kilala kami. Amen. And I pray, oh God, that you continue, Lord, to use Taipei International Church, and Lord, to reach out those people, Lord, na nangailangan sa iyo, Lord. We pray for our English congregation, oh God, as they transition, Lord, from one place, Lord, to another. We pray, Lord, for a smooth transition, oh God. I pray that you will also continue, Lord, to use the IC, Lord, and English congregation, oh God, to reach out those people, oh Lord, who are bereaved. And I pray, Lord, for our ministry as a Filipino ministry. Panginoon. We pray, Lord, that you continue to use this ministry, Lord, to cater, oh God, those who are in need, Lord, who are in need, oh God. We thank you, Lord, for everything. We pray, Lord God, that you continue to bless each and every one of us, oh Lord, so that we can extend the blessing, oh Lord, to other people. We just want to glorify your name, oh Lord, today. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Morning, everyone. Our scripture reading for this morning is taken from the book of Matthew, chapter 13, verse 3 to 8. He told many stories in the form of parables, such as this one. Listen, a farmer went out to plant some seeds. As he scattered them across his field, some seeds fell on a footpath, and the birds came and ate them. Other seeds fell on the shallow soil with underlying rock. The seeds sprouted quickly because the soil was shallow. But the plants soon wilted under the hot sun, and since they didn't have deep roots, they died. Other seeds fell among the thorns that grow up and choke out the tender plants. Still, other seeds fell on the fertile soil, and they produced a crop that was 30, 60, and even 100 times as much as had been planted. And from Matthew 13:19 to 20. The seed that fell on the footpath represents those who hear the message about the kingdom and don't understand it. Then the evil one comes and snatches away the seed that was planted in their hearts. The seed in the rocky soil represents those who hear the message and immediately receive it with joy. But since they don't have deep roots, they don't last long. They fall away as soon as they have problems or are persecuted for believing God's word. The seed that fell among the thorns represent those who hear God's word, but all too quickly the message is crowded out by the worries of this life and fear of wealth, so no fruit is produced. The seed that fell on good soil represents those who truly hear and understand God's word and produce a harvest of 30, 60, or even 100 times as much as had been planted. This is the word of God. Good morning once again. Good morning. Good morning. Good morning once again. Today, wala ko si Pastor Odette. Nasa Wanzen po siya ngayon. And at TV, nasa Norman. And we are privileged today to have God's messenger for us today. He was our speaker 4 years ago. Yeah,
international teams, yung sa mga missions, international teams, and ngayon na siya nag-conclude ng kanyang missions, tawag dito, parang immersion pastor sa North America, sa USA and Canada. And I am honored to introduce you our speaker for today, Pastor Ruben Salvador. Good morning. Good morning! Alam ko hindi kayo sasagot eh. Kasi hindi kayo sasagot eh. Good morning. Good morning naman. So, what Sister read, earlier I told Pastor Robert na, sige, hindi na ako mag-slides. Yeah, sabi niya, Pastor, hindi yung slides mo ganito. But I just want to pick up yung binasa ni Sister. I believe what I will deliver to you today is really important. As always naman, ang salita ng Diyos napakahalaga. So, sino ako yan ngayon? Karamihan? Karamihan. Okay, may the Lord give you a way. But of course, kahit kailangan to, may the Lord give you a hearing ear, a perceptive heart. Kasi very important ang word na. It's not because of me. Wala sa amin yan eh. It's because when the Lord says something, you should be sure na nakikinig ka. Amen! It's not just na may bago ko tuloy. Please, motion o mag-signal kayo pagka yung mga pinag-bababa ko. Kasi someone commented yesterday, ang hindi ko marinig. Kasi gesture ako ng gesture, nakababa na pala yung mic. So, importante na marinig mo. Anyway, I think recorded ang message ko. Bakit nakalimutan ko sabihin kay Sister Erin kanina? Sister, kunan mo ako. Anyway, hindi naman po obligado. Pero may importance ko sa amin yan. Tawag namin yan documentation. May nag-pray kanina pag-usapan sa akin. Nasa nabanggit din kanina. I've been to US and Canada. Wala po sa akin na hindi ko sariling galing yan. Hindi ko po kakainin yan. Sabi nung iba, pero mayaman po ako sa langit, pero dito sa lupa, hindi niyo ako makapaniwalaan ng pera. You need to know things. Now, talking now about the parable, I pray that the things that being impressed with me, share ko sa inyo. Be careful that your heart will be like yung tabing-daan. I commented in one posting, I shared, the devil always know what's really important more than most of God's people. Right? Kasi doon sa tabing-daan, hindi mo paano ibon yung sito. And the Lord spoke about that bird na kaawin. But gano'n, hindi mo anong ibon or mas nakikita pa ng kaaway yung mahalaga kasi sa atin. A lot of you here, saan man yung inaabot itong magsasalita ko, a lot of you prayed when you're still in the Philippines, Lord, bigyan mo ako ng favor, makarating ako doon, makatrabaho ako, Lord. And then the Lord granted you your prayer. But nung naging busy kayo, hindi niyo na malaya na kung paano nakaaway yung seed niya sa inyo. Be careful kayo na kayo. Yun ang isa, di ba, yung sobra sikat ng araw. Bago ko pumunta rito, nag-i-open ako sa kanya. I notice yung kasabay ko, kung hindi mga fans,
kasama ng pinakasikat ngayon sa Korea. Controversial siya kasi yung kanyang kapartner sa isang telenovela na so yung mga kasakay ko puro sikat. Kung hindi mga sikat mga fans, parang si Taylor Swift na pupunta Taiwan. Be careful na baka sa kasikatan o sa pagsubok sa buhay, yung tumutubo sa inyo parang kaya. Hello? And then yung third, diba yung not too many Christians know na yung lugar na full of thorns and thistles, to many scholars and rabbis, yung lupa na yun ay good ground. Kaya marami tumubo eh. Good ground yun, pero napabayaan. So maraming naging competition ng word sa kanya. Kaya nakapaliwanag ko. Kasi hindi naman yung sanay ko. Pero sabi ko sa mga. Now, the title of my message is very important, especially sa inyo ngayon. When I preach this message in Canada, iba title. Napasip ko itong magandang title ko sa inyo. Beyond Patriotism. Ito yung presenter. Beyond Patriotism, Global Perspective. When I preach this message in Canada, hindi masyado pang nag-pick up. Pero ang advantage sa aming preachers, especially when I feel that the message the Lord is giving to me, ay hindi lang para doon sa mga katulad nyo ng mga OFW o migrants sa Canada. Hindi masyadong nag-pick up. But they are going through a similar situation. No? Sabi ni Donald Trump, big time para sa mga Canadian products. So, alam niyo nangyari? Yung mga tindahan, yung mga American products, binuboycott ng mga katulad natin, Pilipino sa Canada. And then, yung mga may mga OFW ng Pilipino sa Mexico. Pinapauwi yung mga nagtrabaho sa US. Sino na yung napunta dito? Parang ganito yun. May mga tao nag-ipon-ipon ng palahi natin sa Netherlands. May mga nagrarally. Tapos ang sigaw nila, kung hindi happy birthday, alam niyo yun. Diba? Tapos yung kabila, nagrarally rin. Katulad din natin yun, nagrarally. Ano ang sinasabi? Buti nga sa'yo. Hello, may kausap ko ba ako? Or, ibagsak. Sino mga gumagawa nun? Katulad natin. Sa US, ay sa Canada, yung mga katulad ninyong OFW, boycott natin yan. Not realizing that we are missing the bigger picture of the Lord. Mga ito ba ako? Of course, hindi nyo pa naman ang kilala eh. Pero may ako tinatanong niya, it depends on how you feel while I'm preaching, if you will accept the message or not. Pag hindi nyo tanggap na ako lingkod ng Diyos, tutukain ang kaaway yung seed na inihasid na yun. Or, kung sa tingin ninyo, yung sinusuportahan nyo o yung gusto nyo mangyari sa kanya yun, balik ko. Depende yan eh. Depende. Ay, sumisikat ngayon ang araw at dahil sa pagsikat ng araw, figuratively speaking, yung seed sa halip na tuloy-tuloy na tumubo, nalalagayan ng namamatay. Alam niyo ba, nung sinisigaw noon, sa harap sa tabi ni Poncio Pilato na si Jesus bubong sarado mula ulo hanggang talampakan. Alam mo sabi ni Jesus, ni Poncio Pilato, Pontius Pilate, nandito ngayon ang isang taong nahuli at ang pangalan niya ay Barabas. Who's Barabas? He is a revolutionary. Kung baga sa bansa natin, makabayan niya. Are you hearing me? Yes. Pinamimili. According to tradition, bago mag-Passover, palalayain ko, Mrs. Criminal, sa harapan ko, sa tabi ko. Pinamili niya. Sino pinili ng mga kababayan?
bangko? Isaksak mo yung seatbelt niyo kasi baka malaglag kayo sa upuan. Be careful that you will not choose Jesus. Be careful. Because many times we miss things just because we think there's injustice. Tayo nito. Hindi ko gusto to. Sa Canada ko to pinrage, pero nakita ko kahit sa inyo relevant. Sabi nga, wherever we are, relevant ito. There is shaking right now that is happening stronger na nangyari sa Myanmar, sa Thailand. Umako lang ka Vietnam. Shaking ito sa katawan ni Kristo. Pinamimili tayo, Jesus, o yung mga tingin natin ay dapat. Don't get me wrong. Na nasa Pilipinas, matagal na kami magkasama ni Pastor Robert. Nagtuturo kami sa mga schools. Tatanggalin ko yung mic kasi dangerous drugs ang pinigil namin. Anti-drug abuse. So, to penetrate schools, lagi namin sinasabi, para maintindihan nyo na talagang kami mga lingkod or meron kaming authority from Division of Case of DepEd. Lagi namin sinasabi yung core values ng DepEd o ng lahat ng department ng lahat ng government institution. Sinasabi namin, number 1, maka-Diyos. Number 2, makabayan. Number 3, makatao. And kabuli-ulihan, makakaligtasan. The first 2 are very important. So if I will give this another title, ito yung aking title. Higit sa lahat, maka-Diyos bago makabayan. Kasama ko ba kayo? Pagpapakan muna natin Panginoon. Don't get me wrong, makabayan ako. Makabayan ako. Pero higit sa lahat, maka-Diyos ako. Dapat mo sa atin, yun ang tandaan natin. Pag sa Diyos tayo sumama, walang talo. Pag inunan mo yung pananaw mo, may mamimiss ka. Mamimiss ka. Ang ilan sa inyo, naniniwala ko, hindi lang tayo ng pangarap. Alam mo nga kayo sa akin, kumikita kayo eh, ako hindi. Nakarating ako ng US. Hindi ko sinasadyang pupunta ako ng Canada. Parang may multiple visa ako. Paano nangyari yun? Eh, siyempre, hindi sa akin yun. Si Lord yun eh. Nagkaroon ako ng pagsuko sa US. Sa Lord, ano gagawin ko? Naalala ko, multiple visa ako sa Canada. Tumuwid ako. So, nakadalawang bansa ako. Huh? Nung patawid na ako ng border, nakalimutan ko, wala pala akong address na pupuntahan ko. Tinanong ako na immigration official, where are you going? Bigla ko lang naisip, I plan to visit the church that I'm always visiting. Walang second question, pinalabas ako. Kaso, yung pintuan ng mga kasama ko, kasi nagbasa lang ko, yung pintuan ng mga kasama ko, diyan sa door na yan pinalabas. Ako dito sa kanila. Sabi ko, paano kumbaga sa, alam niyo ba yung term na 8 to 8? Oo, 8 to 8 yata ako. Dito ko pinalabas. Eh, pala hindi labasan ko, Canada na. Hindi ko alam. Pero hindi ko bugin. Alam niyo, may mga pinangalanan sa amin ng Panginoon na inspiration sa inyo. Inspiration sa inyo. Mas karapat dapat na kayo eh. Ang daming nakarating doon, bagamat hindi yun ang ultimate, nagsimula dito o sa Hong Kong o sa Singapore. No? Pero, pareho nyo, ginigising tayo lahat ng Panginoon. Beyond patriotism. Ano ba yung patriotism? Ano ba yung pwedeng makabayan? Yung sa grupo, nagrarally, nabalita ko sa katabi, nangyari ko sa nagrarally. Sana wala kayong mga anak doon. Tapos ngayon, hindi ko lugar. Hindi ako against yan, kasi ayaw ko mag-misinterpret niyo ko. Pero kailangan makita natin na talagang napaka
literally sumusuporta doon sa hinuli. Yun naman kabila, natutuwa na hinuli siya. Sa tingin nyo, kung isang grupo doon sa dalawang binanggit ko, meron doon hindi makabayan. Ay, makikita. Ibibigay ang buhay niya, makikipagpatayan nyo. Hindi natatanggapin hindi siya makabayan. Yung kasama ko sa IT, dati siyang MBA, frontliner ng Kilusang Mayo. Siya ang dahilan, kaya nagsara yung pinakamalaking pabrika ng araw sa Pilipinas. Nasa amin ang pinakamalaking pabrika ng araw sa Pilipinas sa Adero. Nagsara yun. Isa siya sa dahilan mo. Kasi siya yung nagsisimula ng union sa mga pabrika. Ang sigaw niya ng araw, bagsak, ibagsak, ibagsak. Biglang isang araw, naging misyonero katulad ko. May giyera sa bansang pinuntahan niya. Hindi basta giyera kung ano. Civic war talaga. Ethnic cleansing, religious cleansing. Siyang ginamit. Hindi napatahimik ng United Nations yung mga nag-aaway doon, nagpapataya. Ginamit siya. Tumahimik. Tumanggap siya ng award na kumbaga sa panahon natin, kung ikay scientist, Nobel Peace Prize ang tinanggap niya. O Pulitzer. Pero yung sa kanya, for humanitarian. Ang tawag nun sa US nun, Star Peace Award. Hindi mo, dating suspected terrorists, according to the Department of Homeland Security, ngayon, babalik-balik na, tapos ang mga anak, US citizen na. Binaliktad ng Diyos yung sitwasyon niya. Kasi, dati, tingin na lang, makabayan lang siya. Ngayon, hindi sa lakas, mahal siya. Pero, makakalakas ko ang mga kalooban niya. That is beyond patriotism. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Wala na tayong pakita sa bansa natin. Hindi meron. Ayun na kung kailan po matatapos ito si San Maribel. Pero, may panangalian naman yata kayo naman eh. Pero po. Hindi ko na sinasabing winawagin ako kayo sobra haba ng mensahe ko. Natutuwa ko yung brother, nakita na naman kami. Mauulit nga yung aking mensahe kahapon. Mas malinaw na boses ko ngayon, brother, kasi hindi ko na binababa yung mic. What is global perspective? Siyempre, hindi lang bansa mo. Buong mundo. But first, let us review the message of the Lord. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Hindi ba sa inyo, kumbaga sa plaka, gas-gas na yan. Gas-gas na yan. But, huwag niyong take for granted. May mga sinabi ang Panginoon, kailangan balikan niyo. Kasi akala niyo, nakuha niyo na ng lahat. Yung pala, you're just scratching the surface. Sino unang nag-design na? John the Baptist. Isang araw, hinuli si John the Baptist. Natutunagan niya, matatapos na ang buhay niya. Para sabihin na, huwag naman kayo magagalit. Parang dinala siya sa Hague. Nagpadala siya ng mga disciple niya kay Jesus. Ikaw na ba? Kung maghahanap pa kami ng iba, wala nang magagawa siya, hinuli na siya eh. Ikaw na ba? Sabi ni Jesus, sabihin niyo, dalawa yun eh, sabihin niyo sa inyong disciple, ang mga bulag nakakita, ang mga bingi nakarinig, hindi literal lang yan. Figuratively speaking din yan. No? Ang mga pilay nakalakad, yung sabihin dati parang walang mangyayari. Sila pala yung sinasabi ng Panginoon ang mga nakauuna ay nahuhuli o sila yung mga nahuhuli na nahuhula. Sila pala yun. Na-increase ni John yan, pero ano ang impression sa tao? Lahat kayo makasalanan kasama ako. Makasalanan. Therefore, pag magsisi kayo, sumama kayo dito sa akin sa tinatayo mo sa gitna ng ilog. Pag-bautismo sila.
Kaya nga, ang preaching of John is about repentance. Repentance, for the longest time na unawaan ng mga Kristiyano katulad natin, walang tigil ng pagsisisi sa kasalanan. Hindi man masama yun. Pero it seems na hindi na umalis-alis doon. Hindi ko sinasabing hindi pa kayo nagbabago ng buhay. Kaya there's something that is blocking you from really seeing and reaching for what the Lord is actually intending for everyone to accomplish. Sa araw, wala na sa eksena si John. And Jesus picked up where John left. What is Jesus' message? Uulitin ko rin ang sinabi ko kahapon. Is Jesus a plagiarist? Bakit ko sinabi yun? Parang inimbita sa graduation ceremony. Tapos sinabi niya yun. No? No? Hindi ka niya, di ba? No, it's not John's original message. It is God's. And John is just beginning to open this message of the Lord to God's people. Alam mo, sa mga Hudyo, napakahalaga ng Yom Kippur. Kumbaga sa mga Muslim, napakahalaga ng Ramadan. At sa atin, ano tawag mo, Semana Santa, mga araw, ano. Napakahalaga yan. Kahit mo na yan, no? Parang may dalan tayo pa na, although, binabase natin sa ita ng Diyos, pero may connection. Pero it doesn't end with that. It's just a starting point. So when Jesus preached it again, He preached it for more than 3 years. He only talked about the church na hindi lalagpas sa daliri ng kamay niya. But he talked about the kingdom. Sa kasimula, ito kahapon binanggit ko. Guguluhin ko ang utak ng mga theologians. Di ba lagi sinasabi the 7 last words? Nabuhay ko si Jesus. O di may mga sinabi ulit, di ba? Paano mo nasabi 7 last words? Kasi may mga sinabi ulit si Jesus. Actually, ang mas last words ni Jesus yung 40 days, according to Acts chapter 1, verse 2. For 40 days, wala siyang ibang sinabi kundi kingdom. Repent for the kingdom of heaven is at hand. 40 days. Meron ba kayong mahal sa buhay? Lolo nyo kaya, tita nyo, na napakahalaga sa inyo? Lalo na kung yung mahal sa buhay, madaldal ng kalakasan niya, pero nung malukang nasakit, gusto kayo makausap. Meron ba kayong mahal sa buhay na gusto niya kayo makausap bago siya matapos buhay na rito? Pansinin nyo, napakaingat niya na sa sasabihin niya. Pipiliin niya mabuti yung sasabihin niya. Hindi pa alam mo sasabihin niya. No? Pipiliin niya yung napakahalaga. Alam ni Jesus ang pinakamahalaga. Kaya bago siya makisalamit, kingdom ang pinakamahalaga niya. Maniwala po ba sinasabi ko o may nasusunod tayo? Para maintindihan nyo, higit sa pagiging makabayan, yung plano ng Diyos sa atin. Huwag tayong bibitaw, huwag tayong mag-lose track. Don't get me wrong, nananatili tayong makabayan, pero dapat nangingibaw sa atin ang pagiging makadiyos. Nangingibaw po sa atin ang pagiging conscious. Priority natin ang kaharian. Amen. Pag na-miss mo yan, o tingnan nyo, pinalaya si Barabas. Ang Juda ba nun? Ang Israel ba nun? Binitawan na ng Roman Empire? Hindi. 7 years after, sabi ni Jesus, Jerusalem, Jerusalem, mahal sana na para kang sisiw na kukupin ng isang inahin. Pero dahil hindi mo ko tinanggap, kukupin ka. No one, no Filipino will like that. Na mga nasa ng bansa niya. So
kinakailangan ng Panginoon ang mas tingnan natin. The Lord does not allow, the Lord does not enjoy when His people are grieving or feeling down. Pero, mystery ang Word of God. The Lord is near to them who have broken hearts and contrite spirit. Amen. Hindi siya nag-i-enjoy na magsapel ang bayan niya. Pero may sarap eh. Ang anak, mas malambing pag may sakit. Yan ang mystery. Prepare for the kingdom of heaven, Satan. I will pick up again. I think nasabi ko ito, 5 years na eh, kasi 2025 na yun. 2020 ako nandito. Just before pandemic. Repent. Sa Old English word, 2 words yan. One is prefix. Re means do it again. And pent is the highest and most beautiful place in a building. Combine it, go back to your original high place in God. Oh, layo ng kahulugan doon sa unang naisip. Ano? Magsisi lang sa kasalanan. Ang lalim pala yan, ang taas pala yan, ang lawa pala yan. Because the Lord meant to change your mindset. Magbago kayo, hindi nyo kayo bago yung isip nyo. Pero ang Panginoon, buksan yung puso nyo, mababago na isip nyo. Kaya nga sabi ng Romans chapter 12 verse 2, and do not be conformed, but be transformed. Hindi ba baguhin? Pero, tanggapin mo siya ng tuloy-tuloy, mababago ka na. When I was a boy, I am always sickly. I cannot even go sa kabilang barangay. Inis na isa ko pag-birthday ko kasi may sakit ako. Bumibili ng ice cream ang magulang ko. Imagine ka, nagsaselebrate ka ng birthday, hindi mo makakain, mahanda para sa'yo. Hindi ako laging makaalis. Madalas ako, twice ako nasa ICU. Ang dami ko naging sakit, but look now. Kung saan ako dinadala ng Panginoon. Kasi yung plano ng Diyos. Alam niyo, siguro kung hindi ako sakitin, baka nasira ang buhay ko. Dami kong gustong gawin. Isakitin. Kahit tabi ako. Yung pala may araw din ako. Napakaganda ng meaning ngayon, ano? May araw ka rin. No? Dati ko sinabi may araw ka rin, parang may ganti ang ibig mo sabihin eh. Dumating din yung araw ko, ang dami kong naranasan. Hallelujah. Naku, hindi ko alam kung ano ako sa kabuhin. We will have a Bible study right now, or character study. We will talk about Daniel. If there's a person in the Old Testament that somewhat lived not just in the New Testament, but parang nasa millennium reign na, si Daniel yun. Let me raise this question. Bago dumating ang panahon na isulat ang Book of Daniel, Book of Jeremiah, sinusulat. Ito ang mga nakasulat sa Book of Jeremiah. Pagdating niya sa Babylon, pagtayo kayo ng bahay doon at ang mga anak mo doon ang mag-asawa. Parang dinidiscuss ni Lord Jesus ang John chapter 6. Kainin niyo ang katawan ko, ang laman ko, at inumin niyo yung dugo ko. Akala na maraming budyo, kanibalisin na pinag-uusapan. Sabi ni Jeremiah yun, kaya maraming nag-akusap ni Jeremiah. Taksil ka! You are guilty of treason sa bansa natin. Paano mo sasabihin dahil pupunta kayo sa Babylon? Paano mo sasabihin mag-asawa mga anak namin doon? Kailanman, naingatan ang mga anak namin, ang lahi namin, nakapwa-Kristiyano lang din. Hindi nila namalayan dahil halos lahat sila dadalhin doon. Nang sinusulat ang Book of Jeremiah, mukhang taksil si Jeremiah. Nung panahon na yun, tinanong ko ito kahapon, tatanungin ko kayo ngayon. Buhay na kaya si Daniel?
May kasabihan sa Pilipinas, tanong mo, sagot mo. Sa tingin ko, sa paniwala ko, ilalaban ko buhay na si Daniel. Now, si Daniel ko, walang pakialam sa bansa niya. Ilalaban ko rin yan. Hindi, mahal niya ang bansa niya. Baka makasambay sa nagrarali. Oo! Hindi na kasi musmus na bata si Daniel. Ilalaban yan. Kasi, nanganganin noon, sasakupin na ng Babylon ang Juda. Mali salita, hindi nanganganin. Talagang sasakupin at nasakaw. Then one day, hindi lang si Daniel, napakaraming mga taga-Judea nanggaling ang salitang Jew doon sa bansang Judea. The term Jew means more than we think. Pag sinabing Jew, hindi ba sa Israelita yan? Sila yung talagang nag-ingat sa pananampalataya sa Diyos. Kaya ang tawag sa faith natin, pagka mga Bible scholar, mga theologians, Judeo-Christian belief. Hindi sinasabing Israeli Christian belief. Judeo means from Judah. Kasi nung sinakop ang 10 tribes, kung medyo may alam kayo sa history, ang natira, yung lugar ng Judah, kung saan nandoon ang tribo ng Judah at ng Benjamin at ang mga priests sa temple. So, malaking bagay yan. Nasakop na nga sila. And then ito na, no? Pinagdadala sa Babylon ang mga cream of the crop. May kasabihan sa Pilipinas, kung maloko, lalo na mga kalalakihan, hindi ko sinasabi mga kalalakihan, hindi pa may malaloko. Pero may kasabihan sa Pilipinas, kung gusto mo tuminaw, mag-abroad ka. Di ba? Hindi ka marunong mag-ipit ang higaan mo sa Pilipinas. Sa abroad, matutupo ka. Kung hindi ka tumatawin sa tamang tawiran sa Pilipinas, nag-abroad ka. Sunod ka talaga. Kung gusto mo tumagal, sunod ka. So, sino mga pinagdadala sa Babylon? Hindi yan yung mga walang pinag-aralan. Hindi yan yung mga hindi marunong gumamit ng kutsara at tinidor. Sa US at saka sa Canada, sinasanay akong kumain ng walang kutsara at naging tinidor. Pero meron akong kumain ng puro tinidor. No? Parang pagkain Chinese food. Yeah. Parang yung kuminsan, nakain ka ng Chinese food, yung naka-chopstick ka. Nananakit na yung mga daliri ko, kakadampul yung pero sinasabi tayo eh. So yun, then King Nebuchadnezzar ordered Aspenaz, yung eunuch, yung chief eunuch, to bring those who had been brought to Babylon as captives, to bring to the palace some of the young men. Sino yan? Sila Daniel, sila Meshach, Shadrach, Abednego. At kalinaw-linaw, select only the strong. No? Ang daming nag-apply, pero ayaw na narating. Hello, ikaw sa braso. Amen. 1 year ago, o almost 1 year ago, pagtayo ko sa harapan ng interviewer sa US Embassy, kita ko 4 na nakapila. Pagkalikod, puro nakasimakot ang haba ng mukha. Sabi ng misis ko, hindi nga tayo pinilangin natin. Dito tayo sa kabila. Sabi ko, dito tayo ang tinulong ng Diyos. Dito tayo. And sure na, pagdating namin doon sa harapan, simple lang sagot ko, sabi ko, Lord, you're the glory in the lifter of my hands. Binigyan mo ako ng confidence, lakas ng loob, at saka sasabihin ko yung talagang hihipo doon sa interviewer. Ang bilis. Wala pang 2 minutes, tinatakan yung ano namin. Eh, hindi pa ako sanay, first time ko nag-apply. Ang sabi nung interviewer, alright, your application has been accepted. Tumutol pa ako sa misis ko, hindi binabalik yung passport natin. Balik. Yung pala. Ano na pala kami mo? Oo. Pero yung mga nauna sa amin, kahit na PR na, kasi hindi nasunod yung ano sa kanila, yung limit. Denied. Pagdating sa amin. Talaga pagklaro na Diyos eh. Magbubukas kahit na mukhang pader na yung nasa harap mo. Magbubukas.
select only the strong. Aba, hindi pala ako mahina. Diba? Select only the strong. Tingnan mo sa sarili mo. Hello, kausap ko ba kayo? May hirap pagmahal sa amin, no? Huwag kang dumaing masyado. Hindi ka nakalakasa sa Panginoon. Training mo lang yan. Bukas pag hindi ka nakakarating. Gawin sa sarili mo. Ang bilin-bilin nito ng hari mismo ng Babylon. By the way, tayo mga Kristyano, mag-ingat tayo. Minsan yung religious knowledge natin, akala natin sapat na pagdidigingin natin yung Babylon is fallen. Babylon is, mga ganon. Ang tingin natin, lahat, everything about Babylon ay masama. Kaya lumayo tayo. Kaya alam nyo, ay, ano nangyari? Kaya alam nyo, ano nangyari? Nagkakaproblema. Nagkakaproblema ang bansa natin, nagkakaproblema sa US, at nagkakaproblema sa maraming bansa. Kasi yung mga Kristiyano nagsashy away sa tawag ng Diyos. Nagkakaproblema tayo, mga napoposisyon. Naiinis tayo. During the election, saludo ka, ulang ka lang, bumuhod ka. Pinaglalaban mo ka siya. Pero pag may nagagawa na, baliktad na nasasabi mo. Nung una sinasabi mo, Hosanna! 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 Ikakayos! Pero pagka nagkakasubo ka na, gusto namin si Barabas! Litisin na siya, no? Alam mo kasi, tumitingin tayo sa paglabas. Hindi tayo matutong tumingin sa Panginoon ng mas malaki. Sabi ni Lord, sabi ni Nebuchadnezzar, make sure they are well versed in every branch of learning. Ang iba sa inyo, nag-training siguro nag-aaral siguro dito ng Chinese. Yung iba sa inyo, nahihirapang mag-English. Pero mag-aaral ka na. Huwag tayo pa tayo. Ang tayo, hindi ako nagkakamali, ang mga gusto niyang mag-apply dito, yung mga pwede magturo sa English. Huwag tayo magkatalo, kailangan mas galing natin ang English natin. Huwag tayo magkatalo, kahit mo may edad, pero magkatalo ka. Sino citizen, mga nababalitaan mo, ngayon pa lang gumagraduate, di ba? Kasi gusto niyo magkatalo ka. Alam niyo, kilala ang Pilipinas sa buong mundo pagdating sa English proficiency. 340 years hinakot tayo ng Spain, hindi tayo gumaling sa Spanish. Samantalang ang Amerika, wala pang 50 years tayo. Ang gagaling na natin mag-English. Alam nyo, huwag niya napansin kung may buto ang Bisaya, o Ilonggo, o Ilocano. Aral ka. Well-versed in every branch of learning, magaling ka sa DSS, napag-aralan mo science, social studies, math. Kailangan maalam ka dyan. Especially pag naging BS pa rin tao ngayon, pag ikaw yung caregiver, nag-alaga ka ng anak ng mayaman o may posisyon sa gobyerno, dapat mayroon kang kayang ituro sa inaalagaan mo bukod sa good manners. Mayroon ka pa kaya. Aral ka. And ang number one na paraan para pagka talagang may edad na tayo ay hindi ka tamahan agad ng demensya. Aral ka. Pag tumigil ka, dyan, isang araw, makikita mo, makakatras yung kakayanan ng utak mo. Ayaw sa atin, kumatasan yan. Kahit pagod ka. Amen. Aral ka. Mas masarap mag-aaral nga pag may kasama eh. No? Pero pagka wala, ibasa ka lang. Kasi pag nagbabalo sa atin, at hindi na nagbababasa, mga ka. Kasi hindi mo ako naman eh. Pero pag pinag-usapan, asan na ba ngayon yung episode na? Tapos na kayo batang yapon. Kasi po eh, alam mo eh. Hindi aral ka sa salita ng Diyos kasi pag may pinag-aaralan, hindi mo masundan eh. Basta, number 2, alligated with knowledge and good judgment. Kailangan magaling kang tumingin. Minamata tayo, panguraw lang natin. Minamata tayo kasi akala ko pa naman sa US ni Canada, mga higalit ako.
Marami pa lang mga kanitas, lamang pa ako eh. No? And sometimes, sabi nila, mas maganda pa yung English course sa amin ah. Kasi marami doon medyo umatras na sa pag-aaral. Lalo na sa generation na yun. Lalo na yung mga students sa Canada. Nung papasok ko sana, inigilan nila kasi parang na-hopeless sila dahil sa may banta na pauwi na lang eh. Tuloy mo! Hindi na ako mag-i-explain sa inyo ng personal testimony ko doon sa area niya. Pero kailangan mo dyan yung maging maging mahasa ka, mag-sharpen ka pagdating sa knowledge mo, sa trivial knowledge, sa current events. Pero huwag ka naman yung current events bigla naging puro politiko sinasabi mo. Masama yun. Pero baka puro ka na lang na-isip mo. No? Kailangan lamang doon ang alam mo. No? And I suited to serve in the royal palace. Hindi ka basta pang-turo-turo. Pampalasyo ka. Do you see a man diligent in his ways? This is written in the book of Proverbs. Do you see a man diligent in his ways? He will stand before kings. He will not remain before obscure men. Hindi ka mananatiling tambay niya sa ando. Malayo mararating mo. Si Chef Boy Logro, hindi nakatapos. Nag-aaral lang niya sa kalendar niya. Pagdating sa Middle East, ginalitan niya. Kahit man lang kakahiwa ng sibuyas, ginalitan niya. Pag-uwi sa Pilipinas, naging professor ng De La Salle. O, huwag mong matayin na. Galitan mo. A gift, it prospers. Gusto ko to sa King James. Sa ibang version, ibang translation, suhol daw suhol. Kaya sa King James, mayroon siyang naritin. A gift, it prospers, whithersoever it turns. May gift ka eh. Yan ang gagawin ni Lord na ticket mo kung saan ka nadadalhin. Amen. Hasain yan. And train this young man in the Babylonian language and literature. Si Daniel yan. Pagdating ng time na yan, kung si Daniel ay anti-Babylonian Empire. Sa tingin nyo, anti-Babylon. Kung siya'y makabayan lang before that, by that time, makabayan na lang ba? Nananili ba siya makabayan lang? Nag-iig na siya sa Lord. Nagbukas na siya ng kalooban niya. Many times, ipokontrol niya ni Lord yan. Yung prinsipyo mo. Yung prinsipyo mo maganda, pero hindi yan yung higher truth. May higher kaharian niya ang mas mahalaga. Amen. Sino sa inyo, halos ayaw niyo nang iparecite yung Matthew 6:33. Pero nami-miss niyo yung meaning. Diba? But seek ye first. Di ba, alam nyo, nakakanta nyo pa nga eh. Pero, nakukuha niyo ba yung lalim nun? Bakit inulit? Bakit sinasabi ni Jesus yun? Nung bata ka, gusto mong memory verse. Ngayon eh, sawa ka na. Lalo na pag yung radio study leader, Matthew 6:33 lang, binabasa pa. Kung minsan, nayayamot ka kasi mas mukhang may alam ka pa sa Bible study leader mo. Hindi mo alam, mayroong itinuturo sa'yo na mimis mo. Nagpasan ko ba? Hindi ko pala nagpasan. Now, why repent? Nasabi ko na kanina, John the Baptist's emphasis is more about repentance than water baptism. Kaya nga minsan may nakasalubong si Paul. Alam nila ba yung baptismo sa Espiritu Santo? Hindi, ang alam lang namin yung baptismo ni Juan. Ang Kristiyano kung minsan ganyan. Alam niyo yung speaking in tongues, alam niyo yung baptism in the Holy Spirit, pero yung deeper purpose hindi niya nakukuha. So mahalaga makita natin. According to Paul, from now on, we do not think of anyone from a human point of view. Siya
Siyempre, ang sabi ng mga ibang tao, kung kami sana nabubuhay sa panahon ngayon, hindi sana namin papayagan na si Yesu Cristo ay bago sa krus. Bakit? Maganda ang sinasabi niya, pero hindi niya nauunawaan ang kalooban ng Diyos. Kung hindi ipinako si Jesus sa krus, may purpose ba ito pag-itipon natin? Wala sa ating makakalapit sa Diyos. Tinulog ito ni Lord. Amen. At kalooban ng Diyos yun. Yung mga pinagdaan niyo sa akin, kahit nagkamali kayo, kalpa kayo, nagpabaya kayo, huwag niyo nang sisihin sa sarili niyo o kung sino man. Tinulog ng Diyos yun, walang aksidente. Natin naririnig yan eh. There's no accident with God, but many times pag dumala ka sa circumstansya, nakakalimutan mo yun. Hindi, nagkamali ako. Hindi na palagpas ko yung pagkakataon ko. No. Kahit yung dalawang astronaut na stranded sa outer space, nakabalik pa rin. Yes. Lalo ba ikaw? May future ka, basta nasa Panginoon ka. Sige, tumingin ka sa katabi mo, may future ka. My future. My future. Ito na, medyo seryoso to. Kung seryoso ka rin, mas seryoso to. Bibigyan pa ng introduction. Ako eh. Sabihin niyo sa akin, am I taking too long? Sabihin niyo na direct ka. Medyo. Ilang minuto ka? 5 minutes na lang? Okay, papaliwanan ko na lang ko. Panoorin nyo na lang yan sa susunod. Napakarami kasi, kaya ako sabihin. Para mas maunawan. This preacher went on a mission to mainland China. Nasaan kayo ngayon? ROC. Republic of China. Oo. Republic of Nakikita nyo? ROC. Pagka mas tumingin tayo sa bansa, sa bayan, we will lose track ng gusto ng Panginoon. Amerikano yan. Kung tayo, naiinis ngayon doon, kasi inuubos yung mga isla sa alayaan, ano ang regalo doon? Kasi may mas nagmamadali ka na nila, di ba? Kasi pag ko lang sa global domination, pero saan siya nag-mission? China. Grabe doon. Wala pang 22 disciple na tinuruan niya. Tinanong, ilan ang hinahandle niyo na mananampalataya? Nag-usap-usap na lang, baga sa Senado, nag-focus. Ano po yata? Ngayon, umabot na po yata kami nabili sa 22 million. Ano? 22 million? Pero yung mga tinitingnan niya, mga pipitsugin. 22 million ang ako. Kayo, minawag na kayo. Kayo sabi. Maharapin niyo, makahawag na kayo. Ang dami na nakita na ginagawa ng Diyos doon sa bansang ang bayan nila ay inis na inis. Narinig niyo ba hindi na ba yung biro ng mga pastor? In the beginning, God created the heavens and the earth, and verse 2. And after that, everything else is made in China. Galit tayo. Pero di natin naman malala yung ginagawa ng Diyos doon sa ayaw natin. Just like Daniel in Babylon. Ito pangalawa, automatic, kaya hindi ko na maano. Ito naman pangalawa, is a prophet. I don't know if you believe that the Lord still speaks in our time. Pero ako, kayo sa inyo, bahala na kayo kung tatanggapin nyo hindi. The Lord still speaks. He said this, the Lord told him, these last days, ang pinakamainit na lugar para sa Kristyanismo, China. Nasaan kayo ngayon? Sa China. Hindi yung mainland, di ba? Sa Republic. May mga ginigiba sa atin. Just like mga kausap kong kapatiran sa Canada,
Yung mga nakaharap ko sa Amerika, may ginigiba sa atin. Ito si Daniel. Siguro laging kasama mga yaya, mga nasa Judas siya. Hindi siya matapuan ng lamok. Tapos ang pagkain nila, hindi kung saan binili, lagi sa Costco dati. Pero ito ngayon, naglalakad. Nadudumihan ng katawan. Hindi naliligo ng ilang araw na papuntang Babylon. No? Minsan ganyan mararanasan mo. Pero yung pala yung destiny mo, dakila. Isang araw, umarap na sa hari. Kakaiba, ang daming matalino, pero walang kasing tamang ni Daniel. Minimilitili ko yung Hebrews 4:16. Let us therefore come boldly into the throne of grace. Kailan mo naiisip yan? Pag nag-pray tayo. Pero hindi natin masyado naiisip. Bakit kailangan natin magpakatapang? Si Daniel na unawaan niya. Naharap siya sa hari. At yung hari, ang hinihingi, sabihin mo sa akin yung napag-inipan ko at pagkatapos paliwanag mo. Grabe yung parang baliw yung hari. Sa panahon ni Joseph, kinento na paraon, malalimit na. Sa panahon ni Daniel, wala siyang alam sa panaginip. Nasabi pa kayo ni Daniel yan. Maranasan ba ni Daniel yan kung hindi nagbukas ang kalooban niya? Tapos sabi 5 minutes. Isang araw, si Daniel nagpe-pray na huli. Lagi nagbubukas ng bintana kahit bawal ang malalaki. Parang yung pastor na hinuli sa London kasi nagpe-pray sa harapan ng Apostle Center. Baliktad na yun sa London. Ha? Yung mga nagpe-pray sa kasada, lalo na pag-Ramadan, kahit magtigil ang traffic, walang umuuli. Binububog yung mga British, walang umuuli sa lumubog. Pero yung pastor nag-pray sa Apostle Center, hinuli, ninulpahan, bankrupt ang business niya. Si Daniel, nagpipray, 3 times a day, ang mukha niya, papuntang Jerusalem. Makabayan pa rin si Daniel. Bakit siya magpipray? Kung hindi niya naisip ang bansa niya. Ay, hindi doon. Gusto niya makanuman sa salita ng Panginoon. Ito, pang-apat ng emperor. Si Daniel lang ang nakaranas ng 4 na emperor. Iba-ibang bansa yan. Nandun pa rin si Daniel. Gusto niyo mababuhay niyo? Huwag niyo lang, hindi lang yung i-honor niyo ang amatinan niyo. Magbukas ang kalooban. Buksan niyo ang kalooban niyo sa plano ng Diyos. Mababuhay niyo. Pero kung kayo driver, napupumot kayo, nakilat kayo sa harapan, ako iiklip ko rin. Buksan niyo kalooban niyo kasi ito, yung prayer na yan sa panahon ni Darius. Sino si Darius? Mamaya paliwanag ako. And lastly, si Daniel. Matalino na, sabi ng Panginoon, wala nang mas, sinabi ng Panginoon kay Israel, wala nang mas katalino pa kay Daniel. Ano, matalino pa kay Hari Solomon. Wala nang mas katalino kay Daniel, pero meron siyang hindi maintindihan. Pinag-pray niya, bigyan siya ng unawa dito sa salita ng Panginoon. Hindi niya maunawaan. Abay, nag-fasting siya. 1 linggo na, wala pang nangyari, hindi niya maunawaan. Tinuloy niya ng 2 linggo, wala pa rin nangyari. Tinuloy niya, umabot ng 3 linggo, saka lang may nangyari. May dumating na Amel. Sabi ng Amel, the moment na nag-pray ka, o minamahal ng Diyos, yun ang tawag ng Panginoon kay Daniel. The moment na nag-pray ka, nagpadala ng Panginoon na sagot. Kaya alam, pinigil ako ng prinsipe ng Persia. Anong prinsipe yun? Hindi tao yun. Angelic, high-ranking officer yun. Fallen angel yun. May mga nangyayari ngayon. May angelic principality over Taiwan. May angelic principality over the Philippines. May angelic principality over Mainland China. May angelic principality over Europe. O ano mang bansa o yung tinatawag na yung sa Schengen visa. May kanya-kanyang angelic principality. At ang mga bawat sa mga territorial yan. No? Pagkatapos na ang Babylonian Empire, nagsisimulan bumangon ang Persian Empire.
But many years ago, more than 7 years ago, nag-prophesy si Prophet Isaiah. He prophesied, Cyrus, Gentile king ng Persian ruler. Wala pa ang Babylonian, ang Persian Empire, pinrophesy na siya. Eto na. Dumating yung anghel, pinitigil ako. Pero yung prinsipe ng Persia, pinipigil ako. Buti na lang dumating yung principality na papatpasan Diyos ang pangalan Michael. Mapapasa mo yan sa book of Daniel, mapapasa mo rin sa book of Revelation. Yan ang anghel na nagbabagay sa bayan nyo. Ano ba ang pangalan ng anghel na nagbabagay sa bayan natin? Dito na wala na tayo paranggan. So ito na, nung sinabi niya yan, no? Ito, sinabi na, naunawaan niya. Yung panahon na yun, palusog na ang Persian Empire sa Babylon. Nung palusog na, nakikita niya babagsak ng Babylon Empire, pero manatili siya. Yung kanina pinakita ko yung nagpe-praise sa Lion's Den, si Darius na yun. Mas makapangyarihan emperor na ng Persia. Nakita niyo? At tayo mga bansa lang, may maminis tayo. Let us bow our heads. Father God, hindi ko basta matatapos ito eh. Pero pag i-mister mo ang kalooban ng bawat sa amin, ginigising ka, pinupukaw mo sa amin. Kung kami ay parang mayroong sigla na lumalabas sa amin, pero mas para lang sa amin pamilya siguro, para sa aming future, para sa aming kalusugan, para sa aming bansa. This time, Lord, para sa kariyan mo, para sa kalulakihan ng pangalan mo, Panginoon, magpupawin mo sa amin. I cannot overemphasize, Lord, this message. Lord, gawin mo po ang bawat isa na malambot ang puso. Alam ko, there's resistance. But katulad ni Saul, kapag nahipo mo, maglilingkod sa'yo, susunod sa'yo, hindi ka na natatanungin bakit gusto nila dapat nangyayari ito. The pottery should yield to the potter. Thank you, Father. I carefully give you back all the praises, the glory, and the honor. In Jesus Christ's mighty name. Amen. Maraming salamat po, Pastor Ben, for the timely message. So, indeed, marami very overloaded information natin when it comes to history about biblical characters sa Bible. But we thank the Lord for the message for today that we should rise above our patriotism, pagiging makabayan. Dapat maka-Diyos muna tayo. Hindi naman natin i-degrade ang ating pagkamakabayan, but we should always remember that we are different. Magkaiba tayo just like Daniel, even though nasa gitna siya ng chaos during the time of Daniel, rose above those things. So, as we continue to worship the Lord today, let us sing this now. We will proceed to time for the response song. We'll proceed to the offer glory.